Kabanata 471. Ang labanan ng tadhana. Alam na alam niya na kung determinado si Darkshire na hintayin siya doon, kahit gaano pa siya kabagal maglakad, mananatili si Darkshire sa kanyang posisyon. Kung nag-check out si Darkshire tulad ng ginawa niya noong nakaraan, hindi mahalaga kahit na sumugod si Tyr Summers. Walang duda, mawawala si Darkshire sa oras na dumating si Tyr. Gayunpaman, may ideya si Tyr sa kanyang puso na hihintayin siya ni Darkshire nang walang balak na tumakas sa pagkakataong ito. Gaya ng inaasahan, nang marating ni Tyr ang summit, hindi pa umaalis si Darkshire. Nanatili siyang nakatayo, naghihintay kay Tyr. Ang kabilugan ng buwan ay nakabitin sa langit. Sa magkabilang gilid, ang dalawang nangungunang powerhouse ay nakatayo sa tapat ng isa't isa, ang kanilang mga tingin ay nagsalubong. Nakarating ka na rin sa wakas. Sa wakas dumating ka na. Halos magkasabay na binigkas ni Tyr Summers at Darkshire ang eksaktong mga salita. Parang ang tagal nilang hinintay ang sandaling ito. I've been having uncountless hallucinations. I see you on almost every occasion. My sixth sense kept telling me that you are going to show up. Mukhang tama ang intuit ayon ko. Tumawa si Darkshire. Ganun ba? Tunay na isang malaking karangalan ang manatili sa iyong isipan, Regal Palace Master. Wala akong pinagkaiba. Sa tuwing natutulog ako, nababangungot ako sayo. Oh. Ngumiti ng mahina si Tyr. Pero hindi ako mambola niyan, Darkshire. Napatay mo ang napakaraming mga kapatid ko sa labanang iyon mahigit 2 taon na ang nakararaan. Ngayon na ang oras para ipaghiganti ko ang pagkamatay ng mga miyembro ng Nemesis na iyon. Napabuntong hininga si Darkshire. Tyr Summers, ilang miyembro ba ang mayroon si Nemesis? Mahigit 10,000 tao ang kinatay ni Shadow Totem ng Regal Palace, kaya bakit ako ang iiyakan? Totoo yan. Inabot ni Tyr ang kanyang mga braso at nagunat. Nabasag pa niya ang kanyang mga buko. Since that's the case, I guess we have nothing more to say to each other. Darkshire, the battle between you and I have yet to be resolved. So, let's be done with it today. Sa sandaling matapos siya, sumugod si Tyr patungo sa Darkshire na parang kanyan. Oo naman. Hindi umiwas si Darkshire sa kanya at sa halip ay nagpakawala ng suntok. Nang magsalubong ang dalawang kamao ay parang umihip ang hangin sa kanilang paligid. Ang dalawang nangungunang powerhouse ay sa wakas ay nagsagupaan laban sa isa't isa sa ilalim ng titig ng kabilugan ng buwan. Tinakop ng isang napakagandang atmosphere ang buong Rurok. Talagang si Darkshire ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga pros na nakatagpo ni Tyr sa ngayon. The guy was considered top-notch kahit sa ang aspeto siya hinusgahan. Isang lalaking karapat-dapat na maging pinakamalakas sa Shadow Totem. Gayun din, si Tyr din ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap ni Darkshire. Kaya, sina Tyr at Darkshire ay lumaban ng walang reserbasyon sa buong labanan. Ito ay tungkol sa pagkuha ng responsibilidad para sa sarili at pagbibigay ng lubos na paggalang sa kalaban. Sina Tyr at Darkshire ay nagpalitan ng mahigit 100 suntok sa loob ng ilang paghinga. Ang bilis ng kanilang mga suntok ay lumampas sa pinakamataas na bilis na maaaring makamit ng karaniwang tao. Ito ay lampas sa mga limitasyon ng tao. Ni Tyr o Darkshire ay hindi nakaramdam ng kaunting pagod pagkatapos ng alitan. Sa kabaligtaran, habang lumalaban sila, mas naging masigla sila. Ang labanang ito ay nakatakdang bumaba sa kasaysayan. Sa huli, pagkatapos ng higit sa 100 labanan ng hubad na buko labanan, ang bawat isa ay dumanas ng mabibigat na suntok mula sa isa't isa. Gayunpaman, malinaw na ang Darkshire ay kasalukuyang nangunguna. Si Tyr pa rin ang pinakamalakas na Palace Master ng Regal Palace. Kahit na ang kanyang kalaban ay ang numero 1 Grim Reaper ni Shadow Totem, hindi pa rin siya kalaban kay Tyr. Whoosh! Tunog ng matalim na sandata ang tumusok sa hangin. Isang itim na Shire Blade ang nagmaterial sa kamay ni Darkshire. Ang sandata ay hiniwa ng paalang na parang naglaslas ng siwang sa kalawakan. Mabilis na umatras si Tyr, ngunit isang slash ang naiwan sa kanyang sando. Sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan sa katawan. Gayunpaman, nakakatakot na iyon, ang slash ni Darkshire ay nagawang hiwain ang kamisete ni Tyr, na nangangahulugang ang susunod niyang suntok ay, walang pag-aalinlangan, sa dibdib ni Tyr. Hinaplos ni Darkshire ang kanyang palad sa kanyang Shire Blade. Ang sandata ay sadyang ginawa para sa kanya. Ito ay tumugma sa kanyang pangalan. Ang talo may itim na itim at maraming larawan ng Shire ang nakaukit dito.
Habang hawak ang Shire Blade, ang Dark Shire ay parang tigre na may pakpak. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tila nadagdagan ng malaking halaga. Klang! Gayunpaman, nang tumama ang talim ni Dark Shire kay Tyr, nag-iisang hinarang ni Tyr ang Shire Blade gamit ang isang matalim na metal na kutsilyo. Napaatras pa si Dark Shire ng dalawang hakbang. May lumitaw na pilak na kutsilyo na halos isang daliri ang haba sa kamay ni Tyr. Ang kutsilyo ay nagmula sa set ng 72 Bayan K needles na ipinasa sa kanya ni Beggar King. Ito ay ginamit upang magsagawa ng operasyon sa iba. Gayunpaman, sa mga kamay ni Tyr, maaari itong gamitin bilang isang sandata at gumamit ng napakalaking kapangyarihan. Hindi pa maisip ni Tyr kung saang material ginawa ang mga karayom at kutsilyo. Kunin ang pilak na scalpel sa mga kamay ni Tyr, halimbawa. Halos hindi niya maramdaman ang bigat nito sa kanyang kamay, ngunit napakatalim nito na maaaring maputol ang bakal na parang putik. Bukod dito, napakatibay nito na minsan ay pinaputukan ito ni Tyr ng baril upang i-verify ang katatagan nito. Ang bala ay tumalsik bilang resulta ng eksperimento, ngunit walang natitira sa ibabaw ng talim upang magmungkahi kung saan ito binaril. Ang hanay ng mga tool na ito ay kasing nakakatakot. Matagal nang nabanggit ni Tyr na siya ay isang decathlete, at tiyak na hindi siya nagyayabang. Siya ay talagang isang atleta na lumahok sa mga decathlon. Ang pilak na kutsilyo, na isang daliri lamang ang haba, ay maaaring gamitin bilang isang lumilipad na punyal at bilang isang santukan na sandata, at syempre, ang pinakamahalaga, ito ay magagamit sa pag-opera. Ang talim ay maaaring gamitin hindi lamang upang iligtas ang mga buhay kundi pati na rin ang pumatay. Sa isang kisap mata, binalikan muli ito ng dalawa. Ang tuloy-tuloy na kalabog ng kani-kanilang mga sandata na maririnig sa tuktok ng tuktok ay napakasarap sa pandinig. Para bang ang dalawang lalaki ay nagpe-perform ng isang magandang piraso ng musika na may mga arma sa kanilang mga kamay. Klang! Pagkatapos ng maapoy na sagupaan, si Tyr at Dark Shire ay parehong napaatras ng ilang hakbang na tila sila ay dalawang magnet na nagtataboy sa isa't isa. Pareho silang nagpakatatag. Ilang butas ang lumitaw sa itim na balabal ni Dark Shire, at may dumaloy pang ang dugo mula sa mga sugat na iyon. Ang tanging tao na maaaring pilitin ang Dark Shire sa isang masikip na sulok ay si Tyr Somers. Kabanata 472. Ang mga mercenary ng Cobra. Siyempre, hindi rin ganap na hindi nasaktan si Tyr Somers. Hindi lang ang short sa chest area niya ang pinutol ni Dark Shire ngayon, pero may hiwa din siya sa balikat, pero wala sa mga iyon ang big deal. Gayunpaman, ang mga pinsalang ito ay nagpapakita rin kung gaano kalakas si Dark Shire. Kung tutuusin, si Dark Shire lang ang taong may sapat na kasanayan para saktan si Tyr. Itinuwid ni Dark Shire ang talim sa kanyang kamay. Pagkatapos, nagpakawala siya ng nakakakilabot na tawa. Tulad ng inaasahan ko kay Tyr, ang lalaking pumutol kay Dark Totem. Matagal na panahon na may kayang saktan ako. Huwag maging maangas. Kakasimula pa lang ng laban. Sa sandaling sinabi niya iyon, sumayaw si Dark Shire sa kakaibang bilis at muling naglunsad ng pag-atake kay Tyr. Swish! Isang kawan ng mga paniki ang lumipad sa kabilugan ng buwan. Ang eksena ay misteryoso at nakakatakot. Sa kabilang banda, napansin ni Winifred Zia at Helen Cole na nasa hotel na may nangyaring masama. Ilang oras nang wala si Tyr pero hindi pa rin bumabalik. Nahulaan ni Winifred na may nangyari. Mommy, saan ba nagpunta si Daddy? Bakit hindi pa siya bumabalik? Nanlamig na ang mga bonds na iniwan ni Little Blair para kay Daddy. Si Blair Zia ay maaaring isang rich girl na ngayon, ngunit mahilig pa rin siya sa steamed buns. Sa tuwing kakain siya, ang mga steamed bun ay nananatiling pinakamasarap at pinakamahalagang pagkain na mayroon siya. Ngayong gabi, masarap ang steamed buns na inihanda ng hotel. Sa makatuwid, pagkatapos kumain, sinadya ni Blair na mag-ipon ng iilan para sa kanyang ama. Gayunpaman, lumipas ang ilang oras, hindi pa rin bumabalik si Tyr. Si Blair ay nananabik na makita ang kanyang ama. Ang puso ni Winifred ay parehong hindi na panatag. Ilang beses niyang tinawagan si Tyr. Sa una, naka-off ang kanyang telepono, at pagkatapos ay walang sumasagot, na medyo abnormal. Tyr, anong ginagawa mo? Sumilip si Winifred sa bintana, ngunit madilim na sa labas. Ang mga anino ng mga puno sa di kalayuan ay sumasayaw na parang isang kawan ng mga demonyo, na lalong nagpapahirap kay Winifred. Mom, gusto ko pong lumabas at hanapin si Daddy.
Itinaas ni Blair ang kanyang ulo at tumingin kay Winifred sa kanyang malaki at puno ng tubig na mga mata at sinabing, "Hanapin ko si Daddy." Medyo naguluhan si Winifred sa ginawa ng kanyang anak. Kahit papaano ay pumayag siya sa kanyang kahilingan. Okay. Hinawakan ni Winifred ang kamay ni Blair, at sabay silang naglakad palabas ng hotel. Samantala, nakaupo sa isang bench sa labas sina Jacob, Zia at Helen, nanunood ng night scene. Nang makita nila sina Blair at Winifred, sabay-sabay silang tinanong ni Helen, "Winifred, saan na ba nagpunta si Tyr? Bakit hindi pa siya umuuwi?" "Wala akong ideya." Umiling si Winifred at sinabing, "Little Blair and I want to go out and look for him." "Are you kidding me?" Galit na galit si Helen. "Saan mo siya makikita sa makapal na kagubatan na ito? Paano kung may mangyari sa'yo?" Tinubukan din siyang suyuan ni Jacob na nasa gilid. "Tama, Winifred. Hindi ka dapat gumala sa paligid. Kahit naligtas ka sa anumang panganib, delikado pa ring mawala sa bundok na ito. Huwag kang mag-alala. Makapangyarihang tao si Tyr, tiyak na walang mangyayaring masama. Dapat ay bumalik siya kaagad." Medyo nag-aalala si Winifred kay Tyr. Balak nga niyang lumabas ngayon para hanapin si Tyr, pero tama ang mga magulang niya. Kung isasama niya si Blair ngayon, tiyak na hindi matalino. Sa huli, nagbago ang isip niya. Balak niyang manatili sa hotel at hintayin ang pagbabalik ni Tyr. Tinatawagan niya si Tyr paminsan-minsan, pero wala pa ring sumasagot. Samantala, isang grupo ng 5 silhouette ang tumungo sa entrance ng hotel at sa wakas ay huminto sa front door ng hotel. Ang nangunguna ay isang babaeng mahaba ang buhok. Nakasuot siya ng itim na salaming pang-araw. Ang babae ay may matangkad, balingkinitan at may tato na kobre sa kanyang leeg. Ang iba pang grupo sa likod niya ay ganoon din ang estilo. Nakasuot sila ng kakaibang itim na uniformeng panglaban na may iba't ibang uri ng makamandag na ahas na may tato sa tuktok ng kanilang ulo, balikat, o baywang. Naglabas ng malamig na aura ang grupo ng mga tao. Nang tumayo sila sa harap ng hotel, nagbigay ito ng pakiramdam na parang 5 makamandag na ahas ang sumakop sa lugar. "Boss, sigurado ka bang nasa loob ng hotel na ito ang pamilya ni Tyr?" Pinandilatan ng babaeng nangunguna ang hotel na nasa harapan niya at dahan-daang nagsalita sa English. Ang kanyang boses ay nagpalabas ng same iciness. Ito ay, pagkatapos ng lahat, Celestial Empire. Kailangang mag-ingat sa lugar na ito ang mga international underground forces na tulad natin. Kung hindi ito mahalaga, hindi natin basta-basta pumatay ng mga tao ayon sa gusto natin dito. Kung mali ang iyong impormasyon, at kusa nating pinapatay ang mga inosente dito. Walang sino man sa atin ang makakaalis sa bansang ito ng buhay. Nagmamadaling sumagot ang isang lalaki sa tabi niya, "My queen, the intel is absolutely accurate." May kasama ang pamilya ni Tyr ng ilang filmong cruise para mag-shoot ng movie dito. The entire hotel are chartered by them. Nasa labas ang mga crew, pero ang pamilya ni Tyr ay nasa loob ng hotel pa. At nalaman ko na sinadyang ilabas ng Darkshire ang 300 milyong dolyar na pabuya para sa celebrity na iyon sa dark web. Kahit na lahat ng sumunod sa amin ay pumunta para hanapin ang mga tauhan ng pelikula, pakiramdam ko ay siguradong gising na si Darkshire sa isang bagay. Umisi ang babae at sumagot, "Wala akong kinalaman sa pagkana ni Darkshire. Tiyak na wala akong pagnanais na humanap ng anumang kaloob sa ngayon. Gusto ko lang na mapuno ng kalungkutan si Tyr at magdusa ng mas masahol pa sa kamatayan." Pagkatapos, tumangala ang babae sa kalangitan sa gabi, kung saan ang buong buwan ay iskarlata. Hinubad niya ang kanyang sunglasses. Ang pares ng mga mata sa ilalim ng salaming pang-araw ay mukhang medyo duguan. "Pinatay ni Tyr ang mahal ng buhay ko at pinatay ang napakarami nating mga kapatid sa Cobra Mercenaries. Ngayon, dumating na rin sa wakas ang pagkakataon kong makaganti, muhahaha." Sa harap ng pasukan, ang babae ay nagpakawala ng malakas na tawa. Umajejek din na parang mga psychopath ang ilang lalaki sa likod niya. Halos 3 taon na ang nakalilipas, mayroong isang malakas na grupong mersenaryo sa ibayong dagat. Gumamit ang grupo ng Snake Totem bilang kanilang battle flag at tinawag ang kanilang mga sarili na Cobra Mercenaries. Ang pinuno ng mersenaryong grupo ay isang lalaki at isang babae, isang mag-asawang tinatawag na King Viper at Queen Viper. Ang mag-asawa ay malakas sa kanilang sariling karapatan, ngunit may kakayahan din bilang mga pinuno. Sa loob ng ilang taon, ang grupo ay tumaas sa isa sa mga nangungunang mersenaryong grupo sa mundo. Ang grupo ay maaaring may rank sa top 5 o maging sa top 3 sa mundo sa kanilang peak.
3 taon na ang nakalilipas, ang salungatan sa pagitan ng Regal Palace at Dark Totem ay naging mas matindi. Makikisali pa sila sa malalaking labanan paminsan-minsan. Ang Dark Totem ay palaging nasa isang hindi magandang posisyon. Sa huli, natalo pa ito ng Regal Palace hanggang sa puntong ang organisasyon ay lubhang kapos sa mga Panginoon sa labanan at mga elite na manlalaban. Kabanata 473. Nandito si Queen Viper. Noon, ang Dark Totem ay isang kilalang internasyonal na organisasyon na binubuo ng mga mas lumang henerasyon ng mga pinuno at general. Habang ang Regal Palace ay isang bagong tatag na organisasyon, ang mga pinuno at general ay masigasig na mga kabataan. Sa kabuuan, ang Regal Palace ay walang takot, habang si Dark Totem ay madalas na sobrang maingat. Sa huli, napagtanto ni Dark Totem na hindi sila tugma sa Regal Palace. Pagkatapos, ang organisasyon ay gumugol ng malaking halaga para mag-recruit ng mga combat masters sa buong mundo para harapin ang Regal Palace. Kumuha si Dark Totem ng Cobra Mercenaries para lumaban sa Regal Palace. Noong mga araw, halos 200 miyembro ang Cobra Mercenaries. Ang grupo ay nagpatala ng isang malaking bilang ng mga bihasang mandirigma, at sila ay nilagyan ng mga nangungunang armas. Kasama ang mahusay na pamumuno ng King at Queen Viper, ang grupo ay isang puwersang dapat isaalang-alang sa kanilang ginintoang panahon. Pagkatapos, nagsimulang makipagdeal ang Cobra Mercenaries sa Regal Palace. Sa simula, matinding nasugatan nila ang kanilang mga kalaban sa ilang laban. Nagtagumpay pa sila sa pagpatay sa isa sa mga general ng Regal Palace. Galit na galit si Tyr sa pangyayari. Sa kalaunan, personal niyang pinamunuan ang koponan at nakipaglaban sa Cobra Mercenaries. Ganap na ipinakita ni Tyr ang natatanging kakayahan ng Palace Master ng Regal Palace sa labanang iyon. Hindi lang niya natalo ang Cobra Mercenaries, ngunit napatay din niya ang halos 200 miyembro ng grupo na medyo katumbas ng paglipol sa Cobra Mercenaries. Isa pa, brutal na tinapos ni Tyr si King Viper. Kaya naman, muntik na niyang lipulin ang Cobra Mercenaries. Halos hindi nakalabas ng buhay si Queen Viper sa ilalim ng proteksyon ni King Viper. Simula noon, ang Cobra Mercenaries ay hindi na umiral sa buong mundo. Ngunit, malinaw sa maraming tao na ang grupo ay hindi kailanman ganap na naglaho. Ito ay dahil si Queen Viper ay nasa paligid pa rin. Pinamunuan niya ang mga labi ng mercenaryong grupo sa mga taong ito. Umaasa na papatayin niya si Tyr at sisirain ang Regal Palace at ipaghiganti si King Viper balang araw. Sa pagkakataong ito, ang Cobra Mercenaries ay nasa misyon pagkatapos ng Darkshire. Tinala sila ng intel sa Celestial Empire, ngunit nalaman nila kung nasaan ang mga kamag-anak ni Tyr sa gitna ng gawain. Pagkatapos ay nagpa siya ang Cobra Mercenaries na isuko ang $300 bilyong na pabuya at direktang pumunta sa hotel. Si King at Queen Viper ay palaging may malalim na damdamin para sa isa't isa. Nang patayin ni Tyr si King Viper, nadurog ang puso ni Queen Viper sa loob ng maraming taon. Natural, gustong patayin ni Queen Viper ang asawa at anak ni Tyr para matikman din ito ang sakit ng pagkawala ng kanyang pamilya. Tyr, may kasabihan sa Celestial Empire, dapat maghintay ng tamang pagkakataon para maghiganti. 3 taon na ang lumipas simula nang patayin mo ang asawa ko. Ngayon, papatayin ko ang iyong asawa at anak na babae upang ipaghiganti ang aking asawa. Mayroon ka bang ideya kung paano ako nakaligtas sa lahat ng mga taon na ito? Oh, Tyr, lahat ng sakit na naranasan ko, ngayon kailangan mo ring matikman. Matapos isipin niyon, ibinalik ni Queen Viper ang pares ng itim na salaming pang-araw. Tinamahan siya ng grupo ng mga mersenaryo niya habang naglalakad papasok sa hotel. Tumigil ka, sino ka? Nabook na ang hotel na ito. Walang ibang pwedeng pumasok. Pagpasok pa lang ni Queen Viper at ng iba pa sa hotel, lumapit ang 2 security guard at pinigilan sila. Ang pamamahala ng hotel ay gumawa ng mahusay na trabaho sa kanilang mga hakbang sa seguridad. Parehong matigas at matibay ang itsura ng mga security guard. Sila ay mga retiradong opisyal ng militar. Iniskan ni Queen Viper ang mga security guard. Hindi siya sumagot bagkus ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Isa sa mga mersenaryo sa likod niya ay naglabas ng isang hubog na machete. Hoy, tumigil ka nga dyan. Hinabol ng isa sa mga security guard si Queen Viper. Sinubukan niyang hawakan ang balikat nito gamit ang kamay niya. Biglang inatake ng isa sa mga mersenaryo ang security guard. Pinutol niya ng machete ang braso ng security guard. Isang hiyawan ang nabasag sa entrance ng hotel.
Pinutol ng laslas ang palso ng security guard. Pumulwak ang kanyang dugo mula sa tuod, habang ang kanyang palad ay bumagsak sa lupa. Ano? Napatulala ang ibang security guard. Wala pa siyang oras para makapag-react nang tumalikod ang lalaki at nilaslas ang kanyang lalamunan. Isang mahabang sugat ang lumitaw sa lalamunan ng gwardya, na sinundan ng pagtalsik ng dugo, at dumiretso siya sa lupa. Hindi nagtagal, nakapasok na sa hotel ang grupo ng 5. 2 bangkay ang naiwan sa entrance ng hotel. Naghihintay pa rin sina Winifred, Blair, at ang iba pa sa pagbabalik ni Tyr. Hinintay nila siya sa recreation area sa harap ng hotel. Sa tabi nila ay isang matandang puno, at si Torbert Octavius ay natutulog dito. Si Torbert ay walang anumang partikular na libangan maliban sa pagtulog. Biglang idinilat ni Torbert ang kanyang mga mata at tumalon pababa mula sa puno na parang may naramdaman. Winifred, isama mo ang mga magulang mo at si Blair at pumasok ka sa bahay, dali. Seryoso ang mukha ni Torbert. Ito ang unang pagkakataon na nakita siyang ganito kaseryoso ni Winifred matapos ang mahabang panahon na magkakilala. Kuya Torbert, anong problema? Natarante si Winifred. Stop wasting time. Pumasok ka na sa loob. Walang gaanong oras si Torbert para magpaliwanag kay Winifred at sa iba pa. Sa kabutihang palad, sumunod ang grupo sa kanyang utos at agad na pumasok sa hotel kasama si Blair. Winifred, pagpasok mo sa kwarto. I-lock mo ang pinto, isara ang mga kurtina, at huwag tumingin sa labas. Keep an eye on Blair. Make sure to cover her eyes. Kung hindi, natatakot akong magkaroon siya ng mga bangungot habang buhay. Si Torbert ay seryosong-seryoso sa kanyang mga sinabi. Tumanggo si Winifred at nagmamadaling pumasok sa hotel. Pumasok siya sa parehong silid kasama ang kanyang mga magulang at si Blair. Pagkatapos, nilock niya ang pinto at hinawi ang mga kurtina sa likod niya. Itim na itim sa loob. Gayunpaman, hindi naglakas loob ang pamilya na buksan ang mga ilaw. Napuno ng tensyon at gulat ang buong silid. Winifred, anong nangyayari? Anong klaseng masasamang espiritu ang ginulo ni Tyr? Kinakabahan at pawisan ang buong katawan ni Helen. Hindi niya napigilan ang pag-uusisa. Gusto niyang pumunta sa bintana para alamin kung ano ang nangyayari. Tumigil ka na, Mama. Mahigpit na hinawakan ni Winifred si Helen at mariing sinabi sa kanya, dapat may dahilan si Torbert. Huwag na natin siyang guluhin pa. Pero, may iba pang gustong sabihin si Helen, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at ibinaba ang usapan. Pagkatapos, inilapit niya ang kanyang tenga sa kurtina at tahimik na pinakinggan ang mga galaw sa labas. May lumapit sa kanila. Malinaw sa pandinig ni Helen ang tunog ng mga yabag. Kabanata 474. Patayin silang lahat. Ang mga yabag ay gumagawa ng mga tunog na katulad ng tunog ng mga kaluskos ng mga dahon kapag ang isa ay naglalakad na nakayapak. Dirdiretsong naglakad si Queen Viper at ang 4 na mersenaryo patungo sa hotel at tuluyang huminto sa ilalim ng puno. Tamad na nakatayo doon si Torbert Octavius, ngunit matalim ang kanyang tingin na parang talim ng labaha. Tumingin siya sa itaas at pababa, inis ka ng grupo ng 5. Pagkatapos, nagsalita siya ng may awtoridad na tono, na kasing lakas ni Tyr Summer. I don't care who you are. This is not the place for you. Umalis ka na dito. Nakasimangot lahat si Queen Viper at ang grupo niya habang nakatitig kay Torbert. Si Torbert ay hindi nakadamit na parang pulubi. Nakasuot siya ng formal na damit. Mukha siyang malinis at maayos. Pinagsama sa kanyang kagwapuhan, mukha siyang bata at gwapo. Saan galing ang magandang mukha? Ungol ni Queen Viper habang patuloy sa paglalakad. Hindi niya sineseryoso si Torbert. Lumipat si Torbert sa harap ni Queen Viper. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanila ng may mapanuksong tingin. Pingi ba kayo? Oh, right. Nakalimutan kong hindi pala kayo lokal. Ginamit ni Torbert ang kanyang mga kamay upang pakinisin ang kanyang buhok ng 2 beses. Pagkatapos, tinuro niya si Queen Viper at sinabi sa basag na Russian, "You, get out now." Siya ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay nagsasalita ng Ruso. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, isang mersenaryo na nasa likod ni Queen Viper, ang biglang sumunggab sa kanya. Pinatay ng parehong mersenaryo ang 2 security guard sa harap ng hotel gamit ang hubog na machete. Swish! Ang malamig na liwanag ng talon ay kumikislap na kasing bilis ng kidlat at tumama sa ulo ni Torbert. Pinaikit ni Torbert ang kanyang mga mata at agad na umiwas sa laslas sa pamamagitan ng pag-urong.
Kasabay nito, ginawa ni Torbert ang kanyang hakbang. Sumayaw siya ng may sira-sirang mga hakbang at umatake ng mga nakakalito na galaw. Sumunod ay nakuha niya ang kilikili ng mersenaryo at pinisil ito ng malakas. Arg! Isang masakit na sigaw ang pinakawala ng mersenaryo. Mas masakit pa ang pagkakahawak ni Torbert kaysa sa pagkaputol ng braso niya. Pagkatapos, ibinagsak ni Torbert ang mersenaryo sa kanyang ulo na may parehong pagkakahawak at binasag siya ng malakas sa lupa. Boom! Kasunod ng malakas na boom, ang mga tile sa ilalim ng kanilang mga paa ay pumutok palabas, kumakalat na parang sapot ng gagamba. Nadurog sa lugar ang mersenaryo. Siya ay nagsusuka ng dugo, at ang kanyang mga armpit ay isang madugong gulo. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kidlat. Hinaplos ni Torbert ang kanyang mga palad. Pagkatapos, patuloy niyang tinitigin si Queen Viper at ang iba pang grupo na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata. Malamig niyang sabi, in broken Russian ulit, out. Now or else? Die. Combat Master. Nagulat si Queen Viper at ang mga mersenaryo sa likod niya. Naging solemn na ang kanilang ekspresyon. Hindi nila inaasahan na si Tyr Summers ay magtatalaga ng isang napakalakas na combat master para bantayan ang hotel. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan ang grupong ito sa Regal Palace. Kilala nila ang ilan sa mga combat masters ng Regal Palace. Gayunpaman, hindi pa nila nakasalubong ang lalaking nakatayo sa harapan nila. Kaagad, naging maingat si Queen Viper at ang iba pa sa kanilang mga galaw. Lahat sila ay naglabas ng kanilang mga sandata, at si Reyna Viper ay nagutos, patayin siya. Lahat ng tatlong mersenaryo ay lumabas mula sa likuran ni Queen Viper na parang mga cheetah. Pagkatapos, kumilos sila ng kasing bilis ng isang sinag ng liwanag at sinuntok si Torbert. Bawat isa sa kanila ay may hawak na matalim na kutsilyo sa kanilang mga kamay. Ang paggalaw ng mga mercenaries ay matulin at walang awa. Ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay nakadirekta sa mga mahihinang bahagi ng katawan ni Torbert. Gayunpaman, hindi madaling pumatay si Torbert. Isa siyang napakabangis na manlalaban na kayang makipaglaban kay Tyr ng maraming round. Kahit na sa ilalim ng coordinated strike mula sa lahat ng tatlong mersenaryo, Torbert ay hindi naguguluhan sa lahat. Nanatili siyang mabangis at makapangyarihan. Hindi naman big deal sa kanya na labanan ang tatlo laban sa isa. Gayunpaman, ang tatlong mersenaryong ito ay makapangyarihan din. Ang kanilang mga kasanayan ay karapat-dapat na maging nangungunang 5 o kahit na nangungunang 3 mersenaryong miyembro ng International Mercenary Organization. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng napakalakas na kakayahan sa pakikipaglaban na may iisang sandata. Gayun din, ang pakikipagtulungan sa pagitan nila ay medyo nakasynchronize. Ang mga lalaking ito ay maaaring umatake at magtanggol laban sa kanilang kalaban ng maayos. Hindi nagtagal, inayos nila ang kanilang mga sarili at naging airtight attack mode. Sa ilalim ng gabi, maraming silhouette ang mabilis na tumatakbo sa buong gabi. Ang mga tunog ng malamig na kutsilyo ay umalangaw-ngaw sa kalangitan ng gabi. Umalangaw-ngaw ito sa lahat ng uri ng dagindong mula sa isang mabangis na hayop. Sa mga kurtina ng bintana, naririnig ni Helen Cole ang mga tunog na nagmumula sa labas na medyo malinaw pabalik sa silid ng hotel. Alam din niya na may away sa labas. Hindi niya napigil ang iangat ang isang sulok ng kurtina at sumilip. Pagkatapos, nakita niya ang eksena ng labanan ni Torbert at Cobra Mercenaries sa labas. Nakakagulat ang bawat galaw ni Helen. Para silang mga eksena sa isang martial arts movie. Sino ang mga taong ito, at ano ang gusto nila? Hindi nang ahas si Helen na tumingin muli pagkatapos ng isang sulyap. Kahit sa ganoong kalayuan, ramdam niya ang nakakatakot na aura na nagmumula sa mga taong iyon. Ito ang uri ng vibes na nagpasindik kay Helen. Lumingon siya, takot na tumingin kay Winifred Zia, at sinabing, Winifred, ito. Naghalo-halo ang nararamdaman ni Winifred sa mga nangyayari. Ang tanging naiisip niya ay yakapin ng mahigpit ang kanyang anak at patuloy na sabihin sa kanya na naglalaro sila ng tagwan. Bagamat, alam niyang masyadong mahina ang pahayag na ito para lokohin ang isang matalinong pantalon tulad ni Blair Zia, mas nakaramdam siya ng kagaanan nang sabihin niya ang so. Tapos, tumunog ang phone ni Winifred. Nanginig ang kanyang mga ugat, at kusang na-mute ang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Snow Fenner. Hindi na masyadong nag-isip si Winifred. Sabay slide niya sa answer button. Little Snow. Mahina at medyo kinakabahan ang boses ni Winifred. Sister Winifred, is everything okay on your side? Kanina lang inaatake ang mga tauhan natin.
Ang isang grupo ng mga dayuhang mersenaryo at mamamatay ay pumasok sa Cherry Blossom Forest. Doon kami nagpe-file. Dumating sila para patayin ako. That words made Winifred's heart feel like it was suspended in mid-air. She hurriedly asked, "Little Snow, how are you guys doing now? Are you okay?" "Ayos lang kami, Sister Winifred." Si Snow, sa kabilang dulo ng telepono, ay mukhang aatakihin pa sa puso. Si Kuya Tir ay lumitaw sa kritikal na sandali, at pagkatapos, naging maingat si Snow sa kanyang mga salita sa puntong ito, ilang salita ang nasa dulo ng kanyang dila, ngunit hindi siya sigurado kung paano bubuuan ang mga salitang iyon sa isang pangungusap. "Anong susunod, Little Snow? Sabihin mo, nasaan si Tir? Kamusta na siya?" Huminga ng malalim si Snow at sinabing, mukhang ayos na si Kuya Tir ngayon, siya. Pinatay niya ang lahat ng taong iyon. Kabanata 475. Ang Waddle Sleeping Feast. Nakakagulat ang mga sinabi ni Snow Fenner. Kakaibang tahimik ang silid pagkatapos ng mga salitang iyon. Parehong manhid sina Helen Cole at Jacob Zia sa revelasyon. Ibinaling nila ang kanilang tingin kay Winifred Zia, tinitigan siya ng kakaibang tingin. Maging si Blair Zia ay hindi napigilan ang sarili at tinitigan ang kanyang ina gamit ang malalaking magagandang mata. Naramdaman din ni Winifred ang pamamanhid sa likod ng kanyang ulo. Sabi niya, "Little Snow, ikaw ba? Nagbibiro ka ba sa akin?" "Sister Winifred, I wouldn't dare to joke with you on this matter." Nakita ito ng bawat isa sa mga tauhan habang papunta kami para makatakas sa Cherry Blossom Forest. Nakita namin ito mula sa labas. Masyadong nakakatakot ang mga taong iyon. Hindi man lang namin nadala ang mga gamit namin. Hindi rin kami naglakas loob na kunan sila. Pero, I'm pretty sure that those men are international assassins and mercenary. There are more than 20 sa kanila. Sister Winifred, I'm calling you to check the situation on your side. Saan nanggaling ang lahat ng ito? Okay lang ba ang lahat sa side mo? Huminga ng malalim si Winifred at sinabing, "It's fine for now. Little Snow, siguraduhin mong ipaalam mo sa crew na wala sa inyo ang babalik hanggat hindi mo ako naririnig muli. Tsaka, kasama mo ba si Kuya Tir?" "Hindi." Sumagot si Little Snow, may multo sa tuktok ng bundok. Hinahabol siya ni Brother Tir. "Ate Winifred, ano ang dapat nating gawin ngayon?" "Hindi ko alam," sabi ni Winifred. "Mag-iingat kayo. Dahil naglakas loob na si Tir na iwan kayong lahat para habulin ang taong iyon, ibig sabihin ligtas ka na ngayon. Pero tandaan mo, huwag ka nang babalik sa hotel ngayon." Nag-aalala si Snow sa kabilang dulo ng telepono. "Ate Winifred, may gulo ba sa hotel?" "Don't worry about me. I'm fine here." Ayaw masyadong makipag-usap ni Winifred sa telepono. Direkta niyang ibinaba ang tawag. Pagkatapos, muli, ang silid ay bumagsak sa isang nakakatakot na katahimikan. Ang nangyari ngayon ay tiyak na hindi nagkataon kundi isang pinaghandaang plano. Ito ay isang balangkas na nakadirekta kay Tir. Tinimulan na ng kanyang mga kaaway na banta ang kaligtasan ng mga nakapaligid sa kanya. Sa labas, sa ilalim ng puno, nag-aaway pa rin sina Torbert Octavius at Cobra Mercenaries. Walang duda na si Torbert ay isang matigas na tao. Nagawa niyang talunin ang mga mercenaryong iyon kahit na ito ay 1 against 3 combat. Sa puntong ito, malubhang nasugatan na ni Torbert ang dalawa sa mga mersenaryo. Sa kritikal na tandang ito, si Queen Viper, na nakatayo sa gilid na nanunood ng mga galaw ni Torbert, ay biglang naglunsad ng kanyang pag-atake. Maaaring isang babae si Queen Viper, ngunit ang kanyang lakas ay talagang maihahambing sa pinakamalakas na lalaki sa mundo. Isa sa mga merito ni Queen Viper ay ang pagkakaroon niya ng adaptive learning ability. Pagkatapos basahin ang anumang galaw ng isang beses, malalaman niya ang mga galaw ng kanyang kalaban at kahit na gamitin ang mga galaw na iyon sa kanyang kalamangan. Hindi kumibo si Queen Viper ngunit nakatayo siya sa isang tabi para malaman ang mga galaw ni Torbert kanina. Ito ay maliwanag na ngayon ay nakita niya ang halos lahat. Boom! Sa mahinang tunog, ang kamao ni Queen Viper ay hindi inaasahang nabasag sa likod ni Torbert. Ang lakas ay nagpalipad sa kanya palabas ng silid. Iniluwan ni Torbert ang isang subo ng dugo. Pagkatapos, mamaling siya kay Queen Viper. "Babae, ang bastos mo." Bagamat hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Torbert, maaari niyang hulaan na malamang na pinagagalitin siya ni Torbert sa pamamagitan ng ekspresyon nito. Gayunpaman, wala sa mga ito ang mahalaga.
Pagkatapos ng lahat, maaaring gawing tama. Panalo lang ang mahalaga. Hula. May hinugot si Queen Viper mula sa kanyang baywang. Parang sinturon ng item. Gayunpaman, ang isang mas malapit na pagtingin ay magbubunyag na ito ay hindi isang sinturon ngunit isang serpentine sword. Ang espada ay tila buhay na buhay sa dilim. Parang ginagalaw ng ahas ang kalahati ng katawan nito sa ere. Ang mga kaliskis ng ahas ay malapit na nakaayos. Ang espada ay may medyo nakakatakot na anyo. Ikinaway ni Queen Viper ang espada sa kanyang kamay at kumilos ng napakabilis kaya naging anino siya at sumugod kay Torbert. Sa ilang paghinga lang, si Torbert ay nasugatan ni Queen Viper. Nag-iwan siya ng ilang sugat sa kanyang pag-atake. May dugong umaagos mula sa mga hiwa na ito. Nakaramdam si Torbert ng nasusunog na sensasyon mula sa sugat. Anong nangyayari? Nagulat si Torbert. Clueless siya kung bakit lahat ng galaw niya ay nakita ng kalaban. Sa tuwing binibitawan niya ang kanyang espada, isang madugong sugat ang bumubukas sa katawan ni Torbert. Naramdaman ni Torbert na hindi tama ang sitwasyon. Mabilis niyang naiwasan si Queen Viper. Nakita na niya ang takot na kayang gawin ni Queen Viper. Natakot siya na baka nalaman ni Queen Viper ang lahat ng galaw niya. Nakakatakot ang babaeng ito. Napasinghap si Torbert. Kailangan niyang makita ang babae mula sa mga bagong pananaw. Ang mga galaw na iyon ay minana mula sa Haring Pulubi, at ito ay napakagulo. Si Torbert ang nakaintindi sa mga galaw nang malaman niya ang mga ito. Nagbigay siya ng kaunting pangunawa sa kanyang sarili, mula noong siya ay namamalimaw sa kalye, tulad ng mga galaw ng mga agresibo na pag-atake ng aso. Ligtas na sabihin na ang mga galaw ni Torbert ay lubos na hindi masubaybayan. Gayunpaman, ang babae sa kanyang harapan ay nagawang makabisado ang lahat ng kanyang mga galaw sa napakaikling panahon. Ginamit pa niya ito para kontrahin ang mga galaw ni Torbert. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga talento sa mundo. Torbert Manotir, pareho silang itinuturing na mga first class na manlalaban, ngunit tiyak na hindi lang sila ang mga manlalaban sa mundo. Natatakot ka ba? Biglang nagsalita ng English si Queen Viper. Pinakipot ni Torbert ang kanyang mga bisperas at sumagot, hindi ako natatakot, medyo mausisa lang. Curious of what? As in bakit ko nababasa ang mga galaw mo? Hindi. Iniunat ni Torbert ang kanyang likod, saka humikab ulit at bumulong, I'm curious if you can read through my Waddle Sleeping Feast. Waddle Sleeping Feast? Maliwanag na nakakaintindi ng Ingles si Queen Viper, ngunit tinatamad siyang magsalita nito. Pagkatapos, humikab ulit si Torbert at humiga sa lupa. Natarante si Queen Viper at ang iba pa. Hindi nila naiintindihan kung ano ang ginagawa ni Torbert. Bakit bigla siyang nakahiga habang natutulog sa isang labanan? Ano ito? Walang sabi-sabi, dinala ni Queen Viper ang serpentine sword at lumapit kay Torbert. Kung gusto talaga ni Torbert matulog. Wala siyang pakialam na hatiin siya sa dalawa gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, nang tatamaan na ng espada ni Queen Viper si Torbert, gumalaw siya patagilid, na iniiwasan ang pag-atake ng may katumpakan. Ang mga galaw ay tila nagkataon, ngunit hindi ito nagkataon. Ito ay dahil si Queen Viper ay hindi maaaring makaligtaan ang target. Paano ito posible? Kabanata 496. Ganap na pagkatalo. Dahil sa gulat, agad na nagpakawala si Queen Viper ng matinding sword slashes kay Torbert Octavius. Katulad ng dati, walang kahirap-hirap na umiwas si Torbert sa mga pag-atake ni Queen Viper habang narinig siyang humihilik ng malalim. Si Queen Viper ay nababalisa. Huli siyang nagpakawala ng pananakit kay Torbert. Sa sandaling iyon, mahimbing na natutulog si Torbert. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naging mas maliksi kaysa dati nang magawa niya ang mga imposibleng gawain sa kanyang pagtulog. Kunin ang klasikong tilt move, kung saan siya sumandal pasulong ng 45 degree, na nakatalikod na tuwid at nakaflat ang mga paa sa sahig. Magagawa niya ito dahil mayroong isang contraption sa ilalim ng kanyang sapatos, na nagpapahintulot sa kanya na magsagawa ng mga gravity-defying moves. Gayunpaman, nagawa ni Torbert ang parehong mga aksyon ng walang kahirap-hirap kahit na wala siyang gizmo na nakakabit sa kanyang mga paa. Bam! 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 Sa kanyang pagtulog, hindi tumigil si Torbert sa pakikipaglaban kay Queen Viper dahil ang sitwasyon ay ganap na nabaligtad. Dati, nangingibabaw sa tunggalian si Queen Viper na nasupil ang bawat galaw ni Torbert dahil naiintindihan niya ang mga atake nito. Ngayon, hindi niya makita ang kanyang mga pag-atake, ganap na random at walang pattern, at hindi na sana siya masaktan pa.
Sa kabilang banda, ilang mabibigat na suntok ang ibinato ni Torbert kay Queen Viper, at lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Bakit nakatayo ka lang dyan? Sigaw ni Queen Viper. Ang natitirang mga mersenaryo, ganap na nagulat, sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan. Sila ay malubhang nasugatan, ngunit ang mga mersenaryong ito ay hindi kailanman atres sa pakikipaglaban hanggat sila ay nabubuhay. Sa isang kisap mata, 3 mersenaryo ang sumugod kay Torbert. Si Queen Viper, gayunpaman, ay inalis ang sarili mula sa labanan at tumayo sa gilid na pinagmamasdan ng mga galaw ni Torbert. Mabilis, nakaramdam siya ng mali. Walang mga pattern sa lahat sa mga pag-atake ni Torbert. Ito ay ganap na random at hindi regular. Ito ay mukhang isang palpak na kombinasyon ng mga welga at suntok, ngunit sa ilalim ng takip na iyon ay pambihirang nakamamatay at mabisang mga pag-atake. Si Torbert ay isang ganap na kakaibang hayop ngayon. Bam! Itinapon niya ang kanyang kamao at nagpadala ng isang mersenaryong lumipad ng hindi bababa sa isang magandang 50 metro ang layo. Medyo malayo lang sa pinag-aawayan nila ay ang bangin. Ang lalaki ay hindi nakarating sa lupa habang siya ay dumiretso mula sa bangin. Si Torbert ay ang bawat isa sa natitirang dalawang sa kanyang grasp siya hurled ang mga ito, sa isang malaking pabilog na galaw, off ang bangin. Umagos ang dugo ni Queen Viper sa kanyang mukha nang makita niya ang laban na nangyayari sa kanyang harapan. Si Torbert naman ay matikas na lumapag sa paa at mahimbing na natutulog. Ito ay isang nakakatakot na tanawin upang pagmasdan. Whoosh! Ang serpentine sword ay tumawid sa ere, patungo kay Torbert. Naiwasan niya ang mga pag-atake ng nakapikit, at sa wakas, nahuli niya ang espada sa pagitan ng kanyang mga daliri at pinitik ang kanyang kamay. Snap! Ang serpentine sword ay naputol sa dalawa ni Torbert. Sa isang mabilis na galaw, lumitaw siya sa likod ni Queen Viper at itinulak ang putol na talim sa dibdib nito. Whoosh! Ang talim ay pumasok sa kanyang katawan at lumabas mula sa kanyang likuran, na parang isang dart sa malapit na puno ng igos. Nang maglaon, natagpuan ang talim na naka-embed sa loob ng puno ng kahoy. Nanlaki ang mga mata ni Queen Viper. Kahit na sinasalubong siya ng kamatayan, hindi niya maisip kung bakit nagawang patayin siya ng mga galaw ni Torbert. Hinatak niya ang braso at itinapon si Queen Viper sa bangin. Walang natira sa plaza. Maliban sa mga basag na marka sa mga semento na bato, parang walang tao kailanman dito. Si Torbert ay naginat ng mabuti at nagpatuloy sa kanyang pagtulog sa ilalim ng puno ng igos. Si Helen Cole, na hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa, ay itinaas ang isang corner ng mga kurtina. Nakita niya si Torbert na itinapon si Queen Viper sa bangin. Ang sabihing nabigla siya ay isang maliit na pahayag. Sino nga ba si Torbert Octavius? Bakit ang mga tao sa paligid ng Tyr Summers ay nagtataglay ng gayong pambihirang kapangyarihan? Oo, kailangan ipaliwanag ni Tyr kung ano ang nangyayari sa kanyang pagbabalik. Kahit na baka hindi niya matanggap ang totoong pagkatao ni Tyr, nakapagdesisyon na siya. Sa tabi niya, mahigpit na nakahawak si Winifred Zie kay Blair. Napunit ang kanyang puso. Matagal na niyang alam na malayo sa ordinaryo si Tyr at sinimulan niya ang Regal Pala sa ibang bansa ilang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, hindi pa siya handang tuklasin kung sino talaga si Tyr. Ngayon, ang biglaang pagpapakita ng mga mersenaryo at asasin na ito ay nawalan siya ng pagpipilian. Hindi man siya handa, oras na para linisin ni Tyr ang tunay niyang pagkatao. Kung sino man siya, alam ni Winifred na hinding-hindi siya aalis sa tabi niya. Sa tuktok ng Goddess Mountain, malapit nang magtapos ang labanan ni Tyr at Darkshire. Malubhang nasugatan si Darkshire, na may mga sugat sa buong katawan at umaagos ang dugo mula sa mga ito. Gamit ang talam sa kanyang kamay, gumawa si Tyr ng hindi bababa sa 20 sugat sa katawan ni Darkshire. Sa pagtatapos, ang Darkshire ay ganap na natalo ni Tyr, hindi na nagawang lumaban pa. May 2 sugat na duguan sa katawan ni Tyr, isa sa dibdib at isa sa likod. Matagal na panahon na ang nakalipas nang may makapagdulot ng ganoong pinsala kay Tyr. Sa sandaling iyon, tahimik silang nagpahinga mula sa kanilang laban. Si Tyr ay nakatayo patungo sa gitna ng tuktok habang si Darkshire ay nakatayo malapit sa gilid ng bangin. 5 metro lamang ang naghihiwalay sa kanila habang naghahanda sila ng mga pangwakas na bagay minsan at para sa lahat. Tyr Summers, after all these years, I am still not your match. Maliwanag na nagningning ang mga mata ni Darkshire sa ilalim ng itim na kapa. Kahit na halos mamatay na siya sa pagdurugo, ang boses niya ay kasing tibay ng dati.
Kabanata 497. Ang true face ni Darkshire. Dear Summers, nandito ka para patayin ako, hindi ba? Hindi ba halata? Let me be frank with you. Tumawa si Tyr. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, Darkshire, the day you die is the day I finally start living. Dahil ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras, itinuwid ni Tyr ang talim sa kanyang kamay, na nagbabalak na sumugod patungo sa Darkshire at kitilin ang kanyang buhay. Hindi nakatakas si Darkshire. Tahan na, Tyr Summers, biglang tumawag si Darkshire. Kumunat ang noo ni Tyr at napatigil sa kanyang kinatatayuan. Are you begging for mercy now? Hindi ganito ang karaniwan mong ginagawa. Tumawa si Darkshire. Nagkamali ka, wala akong balak. At saka, hindi mo ako mapapatay ngayong gabi. Oh, ganun ba? Nasa tuktok tayo ng bundok na walang iba kundi malalalim na bangin at bangin sa paligid natin. Walang paraan na may iligtas ka ng helicopter. Humisi si Tyr. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, ngunit hindi kita kukumbinsihin kung hindi man. Alam mo Tyr, we can be considered old friends after all these years. Hindi ka ba curious sa itsura ko? Tanong ni Darkshire. Not at all, Tyr retorted. You are not a woman anyway. Bakit naman ako magiging interesado sa itsura mo? Sa palagay ko tama ka. Tumango si Darkshire. Akala niya ay may magandang punto si Tyr. Gayunpaman, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at dahan-daang tinanggal ang itim na balabal na nakatikip sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, sa katunayan, napaka-curious ni Tyr. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakikipag-ugnayan sa Darkshire sa loob ng maraming taon na ngayon. Sa loob ng mahabang panahon, sinusubukan ng lahat na malaman kung ano ang hitsura niya. Gayunpaman, walang nakakita sa totoong mukha ni Darkshire. Hindi hanggang ngayon, ganoon. Mabubusog na rin sa wakas ang curiosity ni Tyr pagkatapos ng araw na ito. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Darkshire nang matanggal ang balabal. Ito ay isang lubhang kaakit-akit na mukha, tulad ng mga male leads, sa isang romantikong comics. Siya ay mula sa silangan. Alam ni Tyr at ng iba pa ang katotohanan ito noong nakaraan. Pagkatapos ng lahat, nilikha ng Darkshire ang Orpheus sa Thailand pagkatapos ng pagkamatay ng Shadow Totem. Si Tyr ay maaaring ituring na isang kaakit-akit na tao, ngunit siya ay namutla kumpara kay Darkshire. Paano kaya nagkaroon ng ganito kagwapong mukha sa mundo? Nakaramdam siya ng paninibugho sa kanyang puso, pinilit siyang patayin kaagad ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Are you trying to seduce me, Darkshire? Unfortunately, straight ako. Hindi ka makakataka sa iyong kamatayan. Hindi, sinabi ko sa iyo, hindi ba? Hindi mo ako maaaring patayin, sagot ni Darkshire. Ang kanyang mga labi ay pumulupot pataas sa isang mahinang ngiti. Gusto kong maalala mo ang hitsura ko. Tutal, ako, si Darkshire, ay babalik. Walang paraan na muling magkatawang-tao ang isang patay, ngumisi si Tyr. Nauubusan na siya ng pasensya. Yay! Tumawa si Darkshire, inilantad ang kanyang malaperlas na mga puti sa proseso. Hindi nagtagal, natuklasan ko ang isang malaking sikreto. Nalaman ko na ang pinakamalakas na tao sa mundo ay hindi tulad ng ikaw at ako. Sa tingin mo ba ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Sa totoo lang, ikaw ay walang iba kundi isang butil ng alikabok sa harap ng tunay na makapangyarihan. Tumawa si Darkshire. Ito ay isang nakakatakot na tanawin upang pagmasdan, ang isang gwapong tao na tumatawa sa sobrang nakakalungkot na paraan. I am going to a place, Tyr, a place that will make me stronger. Tandaan mo kung paano ko hahanapin, siguradong babalik ako. Habang nagsasalita siya, umatras siya patungo sa bangin, nakangiti ng masama. Nang maramdamang may nangyari, mabilis na tumakbo si Tyr patungo sa Darkshire. Gayunpaman, siya ay isang sandali ay masyadong mabagal. Pagdating niya sa gilid ng bangin, tumalon si Darkshire at agad na bumagsak habang ginagawa ang gravity. Tinubukan ba niyang magpakamatay? Siyempre hindi. Tumigil si Tyr sa kanyang mga track. Ang pagtalon sa bangin ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Gayunpaman, nakita niya si Darkshire na nag-activate ng contraption habang siya ay nahulog at nawala sa gabi sa isang wingsuit. Ha! Si Tyr ay labis na nabalisa. Hindi niya inaasahan na makakatakas muli si Darkshire. Ito ay isang helicopter dati, at ngayon, isang wingsuit. Gaano karaming mga trick ang mayroon si Darkshire. Walang makapaglalarawan sa nararamdaman ni Tyr. Pagkatapos ng lahat, muli siyang natalo ni Darkshire.
Ang pangatlong beses ay ang alindog. Tumingin siya sa kalangitan ng gabi at umiling bilang pagbibitiw. Nang papaalis na siya, tinawagan niya agad si Torbert Octavius, gusto niyang malaman ang sitwasyon sa hotel. Hindi sinagot ang tawag. Marahas na kumirat ang puso ni Tyr habang nagmamadaling tinawag si Winifred Zia. Abby, tumawag ka rin sa wakas, saan ka nagpunta? Are you okay? Kumonekta ang tawag at sinagot agad ni Winifred. Nakahinga ng maluwag si Tyr matapos marinig ang boses niya. I am fine. How are things over there? Bakit hindi sinagot ni Torbert ang tawag ko? Okay naman kami. Si Torbert naman, ano naman sa kanya? Bumagsak ang puso ni Tyr nang madamay sa kanya ang kawalan ng pag-asa. May nangyari bang kakilakilabot kay Torbert? Imposible. Ayaw maniwala ni Tyr. Pagkatapos ng lahat, si Torbert ay napakalakas. Wala sa mga asasin at mersenaryo ang kapareha niya. Gayunpaman, ang buhay ay hindi mahuhulaan. Paano kung ganoon nga ang nangyari? Anong nangyari, Sinta? Okay lang ba siya? Namatay ba siya? Nagpanik si Tyr. Iyon ang balitang hindi niya gustong marinig. Biglang narinig ang tawa ni Winifred sa telepono. What were you thinking, Abby? Torbert is okay. He is just fast asleep, at hindi namin alam kung paano siya gigisingan. Kabanata 478. Kabuoang pagtatapat. Naalarma noong una si Tyr Summers bago siya nagbitiw sa sinabi ni Winifred Zia, Darling, hindi ka ba nakapagsalita ng mas mabilis? I was so afraid. Ako ba ang sinisisi mo? Sa kabilang dulo ng telepono ay nanggagaling ang iritadong boses ni Winifred. Siyempre hindi. Nagmamadaling paliwanag ni Tyr. Pagkababa ng telepono, nagmamadaling bumalik si Tyr sa hotel. Nakabalik na ngayon ang production team ng Whitesnake. Nakipag-ugnayan ang hotel sa pulisya mula nang pinaslang ang dalawa sa kanilang mga security guard. Imposibleng hindi ma-alerto ang mga pulis. Kung tutuusin, maraming tao ang namatay sa Goddess Mountain ngayong gabi. Gayunpaman, hindi nag-alala si Tyr. Alam niyang pulis na ang bahala sa lahat. Si Torbert Octavius ay natagpo ang mahimbing na natutulog sa ilalim ng isang malaking puno, hindi nababagabag kahit gaano pa siya sinubukang gisingin ni Winifred at Snowfenner. Kung hindi dahil sa mga hilik niya, akala nila namatay na siya. You are back, Hobby. Naglakad si Winifred papunta kay Tyr matapos siyang makita. Hinaila siya nito sa isang yakap at tumango. Okay lang ako, ano naman sayo? Same here. Nakita naman ni Winifred ang mga sugat sa katawan ni Tyr at nag-aalalang sinabi, Hobby, nasugatan ka. Tingnan mo, duguan ka pa. Hayaan mo akong bahala. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Tyr kay Winifred at naglakad papunta sa natutulog na si Torbert. Anong meron sa kanya, Hobby? Tuloy-tuloy siyang natutulog. Wala tayong nagawang makapagpagising sa kanya. Agad namang humingi si Tyr ng isang balde ng malamig na tubig at sinaboy ito kay Torbert. Umiiyak na tumayo si Torbert at galit na tumingin sa paligid. Inihagis ni Tyr ang balde sa gilid at tinuro siya. Natutulog ka pa rin kahit na dumudugo ka na. Hindi ka ba natatakot na magdugo hanggang mamatay? Inutusan niya ang mga tao na dalhin si Torbert sa hotel upang makatanggap ng paunang lunas habang siya ay pumasok sa silid ng hotel kasama si Winifred. Nasa kwarto sina Helen Cole, Jacob Zia, at Blair Zia. Naninikip ang kapaligiran sa silid habang parehong maasim na nakatingin sina Helen at Jacob. Naunawaan ng husto ni Tyr ang iniisip ng kanyang mga biyenan. Oras na para maglinis siya. Blair, pwede bang pumunta ka sa tabi at makipaglaro kay Tita Snow? Masunaring umalis si Blair. Ang apat na matanda na lang ang natitira sa kwarto. Tumingin si Tyr sa iba at sinubukang panatilihin ang nakaka-relax na kalmado bago sinabing, sige at tanungin mo ako ng kahit anong gusto mong malaman. Wala akong itatago dahil pamilya tayo. Gayunpaman, hindi sila agad nagtanong sa kanya. Nasa kamay naman ni Helen ang first aid kit. Sinabi niya, tingnan mo at ang iyong mga sugat. Halika rito at may gawin tayo tungkol sa kanila. Naramdaman ni Tyr ang init na kumakalat sa kanyang puso. Walang sabi-sabi, umupo siya at nagtanggal ng sando. Ang itaas na bahagi ng katawan niya ay nakalabas na ng buo kay Winifred at sa mga magulang nito. Hindi yun ang unang pagkakataon na nakita ni Winifred ang kanyang mga peklat, ngunit kahit ilang beses niya itong makita, ito ay palaging magbibigay sa kanya ng emosyonal na pagkabigla. Para naman kay Jacob at Helen, lubos silang natigilan. Puno ng galos at pasa at langib ang kanyang katawan.
Ano ang pinagdaanan ni Tyr para maging karapat-dapat ito? Alam kong marami kang tanong sa akin, Nay. Sasagutin ko ang bawat isa sa kanila mamaya. Lumabas si Jacob ng banyo na may dalang balde ng tubig habang sinisimulan niyang linisin ang mga sugat ni Tyr. Tiningnan ni Helen ang masasamang sugat sa kanyang likod at sinabing, Tyr, I think you should go to the hospital. O baka magpa-doktor ka dito. Hindi ako makatahi ng sugat. Ngumiti si Tyr. Calm down, Mom. Kunwari ka lang nananahi. Nananahi. Tama. Minsan hindi napawi ang ngiti niya habang nagpatuloy, tingnan mo lahat ng peklat ko, magiging maayos din ako. Tuluyan ng tinahi ni Helen ang sugat ni Tyr, tulad ng pagtahi niya sa isang piraso ng tela. Walang maraming medikal na supply na magagamit sa hotel, at wala silang anesthetics. Kumagalaw ang karayom sa tuwing tumatagos ito sa balat ni Tyr. Hindi mapapanood ni Winifred ang karumal-dumal na proseso habang si Jacob ay nakadama ng pagkabalisa sa eksenang lumalabas sa harap ng kanyang sariling mga mata. Ang buong proseso, kabilang ang primitive na operasyon at ang kasunod na mga bendahe, ay tumagal ng humigit kumulang 1 oras upang makumplito. Nang matapos sila, pawis na pawis at hingal na hingal sina Helen at Winifred. Ang pinaka-relax na tao sa kwarto ay si Tyr. Maraming salamat, Nanay, mahal. Nagpasalamat si Tyr kina Helen at Winifred na may matingkad ng ngiti sa labi. Pagkatapos ay nagbihis siya, pumunta sa bintana, at tumingin sa kabilugan ng buwan. Natakot ka ba sa pangyayari ngayon? Sandaling natahimik ang silid bago nagsalita si Helen, Tyr, sino ang mga taong iyon? Bakit sila dumating? Nang walang anumang pag-aalinlangan, inamin ni Tyr, ang mga taong ito ay mga assassin, mersenaryo, at mga ngaso ng bounty. Maaaring hindi mo pa nakikilala ang mga ito, ngunit makikita mo sila sa telebisyon o sa mga pelikula. Ipagpalagay ko na ang nakita mo ngayon ay mas matindi kaysa sa mga dramang pinapanood mo sa telebisyon. Nandito sila para sa akin. Dahil ikaw ang aking pamilya, ang iyong kaligtasan ay nanganganib din. Sa puntong ito, biglang natigil sa pagsasalita si Tyr nang lumutang ang guilt sa kanyang puso. Dad, Mom, Winifred, I'm very sorry. Nanganganib ang buhay mo dahil sa akin. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Helen at ng iba pa na sisihin si Tyr. Sabi niya, hindi ito ang oras para humingi ng tawad. Sa puntong ito, oras na para malaman namin ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong background, at lahat ng tungkol sa iyo. Oo. Tumango si Tyr at nagpatuloy, My name is Tyr Summers, the third son of a super prominent family in the north. Isang super prominenteng pamilya sa Hilaga. Ang mga salitang ito lamang ay sapat na upang mabigla sina Helen at Jacob. Ano nga ba ang isang napaka-prominenteng pamilya? Hindi kailanman mauunawaan ng mga ordinaryong tao na tulad nila ang pagkakaroon ng ganoong grupo ng mga tao. Kabanata 479. The Sixth Door. Huminga ng malalim si Winifred. Ang Autumn Field Group ay itinuturing na isa sa mga nangungunang kumpanya ng damit sa bansa. Bilang CEO ng kumpanya, kailangan niyang malaman ang mga nangungunang maimpluwensyang pamilya sa bansa. Sa buong South Province, ang pinakamataas sa hierarchy ay ang nangungunang first-class wealthy families, habang ang mga super-elite na mayayamang pamilya ay nangunguna sa kanila. Sa madaling salita, ang mga pamilyang ito ay may kita na higit sa daan-daang bilyon. Ang kanilang mga negosyo ay nasa internasyonal na antas. Bawat pamilya ay may kontrol sa isang probinsya. Itinuring silang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Si Tyr Summers, ang kanyang asawa, ay ang ikatlong young master ng Summers family, isa sa mga super-elite na pamilya. Ito. Don't need to be so shocked. This was more than 10 years ago. I have already cut my ties with them. In fact, we are on bad terms. We have a death grudge against each other. Pagkatapos ay gumamit si Tyr ng halos kalahating oras upang pag-usapan ang kanyang mga nakaraang karanasan at sinabi sa kanila ang lahat, hindi nawawala ang isang detalye. Ipinaliwanag ni Tyr kung paano siya pinalaya sa tahanan ng kanyang pamilya, sa pagiging wanted na patay, pagiging pulubi sa Con City, kung paano niya nakilala si Torbert Octavius, at sa wakas kung paano may nagbalak laban sa kanya at nakilala niya si Winifred Zia. Sinabi ni Tyr ng husto ang bawat detalye ng bawat kaganapan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nakilala niya ang Haring Pulubi at nagtungo sa ibang bansa. Sumali siya sa Wolf's Den, nilikha ang Regal Palace, at pinalago ito.
Pagkatapos noon, natalo niya ang Shadow Totems at dinala ang Regal Palace sa tuktok ng mundo. Sinabi ni Tyr sa kanila ang lahat, walang itinatago kahit isang bagay. Pagkatapos ng lahat ng iyon, bumalik si Tyr sa Celestial Empire upang hanapin si Winifred at ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay sinundan siya ng pamilyang Summers upang hilingin sa kanya na ibigay ang kanyang bone marrow at ang hindi mabilang na pakikipaglaban kay Orpheus. Sinabi ni Tyr ang buong proseso sa kanila. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay natapos na ni Tyr na ikwento ang lahat ng kanyang karanasan sa nakalipas na 10 taon kay Winifred at sa kanyang mga magulang. Parang nanood lang sila ng napaka-touch na movie, walang imek sina Helen Cole at Jacob Zia. Habang lumuluha si Winifred dahil tinulungan ni Tyr ang kanyang pamilya na maging matagumpay at yumaman, hindi niya maisip kung gaano karaming hirap ang pinaghirapan ng kanyang asawa nitong mga taon para lang makamit niya ang mayroon siya ngayon. Huminga ulit ng malalim si Tyr. Pinuksan niya ang bintana at nagsindi ng sigarilyo. Dad, Mom, and Winifred. Since you guys are the closest to me, you guys would be exposed to many dangers. However, Tyr Summers, guarantee that no matter what, I will. Hayaan mong saktan kayo ng anyone kahit 1 pulgada lang. Gayunpaman, kung iniisip ninyo na pabigat ako, kaya namin ni Winifred. Hindi na naituloy ni Tyr ang kanyang pangungusap. Diborsyo. Ito ay tila isang madaling salita na sabihin, ngunit para sa isang mag-asawa na tunay na nagmamahal sa isa't isa, gaano kahirap sabihin ito. Isa pa, dahil nagkaroon sila ng cute at magandang anak na babae. Tyr, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagpanik si Winifred, gusto mo bang hiwalayan ako at layuan mo ako? Sino ba ako sa tingin mo? Sigaw ni Winifred. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha niya. Sa sandaling ito, halatang galit si Helen. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Tyr. Tyr, kung akala mo magiging pabigat ka, nakakasakit talaga sa damdamin namin. Nanay, stop talking about it. Putol ni Helen kay Tyr. She had a blazing iron woman aura. Tiyak na brute ang lola mo. Ikaw ang cute niyang apo na may kaugnayan sa dugo. Dahil lang sa ilang chismis, pinalayas ka niya sa bahay at pinapante pa siya ng mga tao para patayin ka. I can't believe there is such a ugly witch on earth. Kung ang bruhang iyon ang nasa harapan ko ngayon, sasampalin ko ang nayon. Napaka-brute. Matapos mailabas ang galit saglit, naglakad si Helen papunta kay Tyr at tinignan siya ng may awa sa mga mata. Hindi ko alam kung paano mo tiniis ang mga taon ng paghihirap. Parte ka na ng pamilya namin ngayon. Hindi namin gustong mawala ka. Tyr, wag na wag mong babanggitin yan. Maaaring hindi ka tretuhin ng pamilyang Summers na parang Farmiley, ngunit ginagawa ko. Gaano man kahirap at delikado ang daan sa hinaharap, kami ay isang pamilya, at mananatili kami sa tabi mo. Dahil isang pamilya tayo. Si Helen ay hindi maganda sa paghikayat sa mga tao, kaya hindi siya makapagsalita ng maraming nakapagpapatibay na salita. Gayunpaman, ilang salita lamang mula sa kanya ang nakapagpapasalamat kay Tyr. Sa sandaling ito, nawala ang lahat ng pagdududa at pag-aalala ni Tyr. Tumalon si Winifred sa yakap ni Tyr. Niyakap ng mahigpit ni Tyr si Winifred at sinabing, "Thank you, everyone. Hindi ko nasasabihin ang mga ganitong bagay. Magsasama tayo sa hirap at ginhawa." Sa hating gabi, isang opisyal ang sumugod patungo sa Goddess Mountain. Hindi siya pulis kundi isang taong nakasuot ng itim. Tinawagan ng manager ng hotel si Tyr, na nagpaalam sa kanya tungkol sa pagbisita ng opisyal. Gusto niyang sundan ni Tyr ang opisyal. Tinanggap ni Tyr ang imbitasyon. Agad siyang umalis kasama ang may-ari ng hotel at pumunta sa Cherry Blossom Forest. Sa oras na ito, ang mga bangkay ay nakakalat pa sa lupa. Mahigit 10 malalakas na lalaki na nakasuot ng itim ang nagdala ng mga katawan patungo sa isang van. Bawat isa sa mga lalaking ito ay hindi ordinaryong tao. Nagdala sila ng mga nakakatakot na aura. Kahit na ang kanilang mga aura ay katulad ng mga sundalo, masasabi ni Tyr na hindi sila mga sundalo. The Sixth Door. Pulong ni Tyr. Bilang may-ari ng Regal Palace, alam ni Tyr na ang bawat bansa ay nagtatag ng isang opisyal na departamento. Napakalakas ng bawat opisyal ng departamento. Dapat nilang panatiliin at itatag ang kaayusan ng iba't ibang dark forces sa mundo. Ang mas magulo na bansa noon, mas aktibo ang mga opisyal na departamento. Ang Celestial Empire ang pinakaligtas na bansa, kaya napakaliit ng presensya ng opisyal na departamento.
Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang opisyal na departamento ay hindi umiiral sa bansa. Narinig na ni Tyr ang opisyal na departamento ng Celestial Empire, ang Six Doors. Narinig lamang niya ang mga ito ngunit hindi niya nakita ang mga ito. Sa sandaling ito, isang pangalan lang ang nasa isip ni Tyr habang tinitingnan niya ang hindi mabilang na malalakas na lalaki na nakasuot ng itim, Six Doors. Kabanata 500. Green Dragon. Isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng puno ng cherry blossom, nakatalikod kay Tyr. Kahit malayo, ramdam ni Tyr ang malakas na aura na nagmumula sa taong iyon. Parang isang higanting alon ang humahampas sa kanya. Halos magkaparehas ang aura ng lalaki sa aura ni Tyr. Ang taong ito ay isang hari, walang alinlangan na isang hari. Siya ang naghahanap sa akin, I assume. Tinuro ni Tyr yung lalaki na yon habang sinasabi niya yung manager ng hotel. Yes. You guys have a nice chat. I shall take my leave now. Hindi napigilan ng manager ng hotel na mautal sa harap ng dalawang dominanteng tao. Ang sino mang karaniwang tao ay makararamdam ng panghihina. Bahagyang tumango si Tyr. Naglakad siya papunta sa lalaking nakatayo sa ilalim ng cherry blossom tree. I've been waiting. Sa wakas dumating ka na. Nagsalita agad ang tao nang makalapit si Tyr. Mababa ang boses niya at parang marilag. Dahan daw ang lumingon ang lalaki. Tumingin siya kay Tyr at dahan daw ang ngumiti. Siya ay higit sa 40 taong gulang. Siya ay may mababaw na balbas at matalas na mata. Sino ka? Tanong ni Tyr. Ikaw ang may-ari ng Regal Palace. Imposibleng hindi mo alam ang identity ko. Ngumiti ang lalaki, may hawak siyang token sa harap ni Tyr. Six Doors Green Dragon. Ikinagagalak kung makilala ka. Hindi alam ni Tyr kung anong posisyon ang hawak ng Green Dragon na ito mula sa Six Doors, ngunit masasabi niya sa kanyang aura na siya ay isang taong may mataas na katayuan. Itinago ng Green Dragon ang kanyang token. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga bangkay na dinadala at sinabi, ang mga taong ito, pinatay mo ba sila? Oo, walang pagdadalawang isip na sabi ni Tyr. Oh, sagot ng Green Dragon. Huminga siya ng malalim at sinabing, as expected from the owner of Regal Palace, you sure are strong. Madali mong natalo ang napakaraming nangungunang asasin at mersenaryo. Ilang taon na ang nakalipas mula nang sumali ang isang malakas na mandirigma sa opisyal na departamento ng Celestial Empire. Owner of Regal Palace, dapat ay nakipag-deal sila sa amin ng Six Doors, pero tinulungan mo kami. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nauna sa iyo, kaya dapat ba kaming magpasalamat sa iyo o magtanong sa iyo? Natahimik si Tyr ng ilang segundo pagkatapos ay nagsalita sa maluwag na tono, haharapin ko ang mga sama ng loob na idinulot ko sa mga tao. Ang Six Doors ay maaaring magpatuloy sa kanilang trabaho nang hindi naaapektuhan. Ahaha. Tumawa ang Green Dragon at sumagot, syempre, ayokong maapektuhan nito ang trabaho ko. Gayunpaman, Tyr, simula nang dumating ka sa Celestial Empire, itinakda na ng tadhana na matatapos na ang mapayapang araw ng Six Door. Nagkibit balikat si Tyr. Hindi ito sinasadya. Dapat mong malaman na hindi ako ang dahilan ng pangyayari ngayon. Ngunit ginawa ni Orpheus, sagot ng Green Dragon. Ipinatong ni Tyr ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba at nag-isip, pagkatapos ay sinabing, totoo iyon. So Green Dragon, ano ang sinasabi mo? Nandito ka ba para hulihin ako? Hindi. Umiling ang Green Dragon. Pika niya habang papalayo sa cherry blossom tree na sinasandalan niya. I came personally just because I was curious about you. Now that I met you, my curiosity has been satisfied. Ang isa pang dahilan ay ang pagbibigay ko lang sa iyo ng isang maagang pagbati dahil ang Six Doors ay mag-cross ang landa sa iyo ng mas madalas sa hinaharap. Sinabi ni Green Dragon na habang naglalakad siya palabas ng Cherry Blossom Forest, lahat ng mga bangkay na naririto ay inalis. Tyr, kung gusto mong bumalik ang Regal Palace sa Celestial Empire, siguraduhing makipag-usap muna sa Six Doors. Ito ang mga patakaran. Tumawa si Tyr at sinabing, meron pang ilang mga katawan sa ilalim ng bangin. Hindi ka ba magpapadala ng isang tao upang linisin sila? No. Kinaway-kaway ni Green Dragon ang kanyang mga kamay. Magulo. Nagsimulang gumalaw ang mga transport van. Mabilis silang nawala sa paningin ni Tyr. Napatingin si Tyr sa mga ilaw ng van hanggang sa mawala ang mga ito. Pumikit siya at huminga ng malalim, the Six Doors finally appeared. Ito ay nagiging kawili-wili.
Pagkalipas ng 2 araw, natapos na ng Whitesnake Film Group ang pagsasapelikula ng kanilang mga eksena. Ang kanilang susunod na destinasyon ay ang paggawa ng pelikula sa isa pang magandang lugar. Noong una, ang grupo ay dapat manatili dito upang mag-film ng kaunti, ngunit dahil sa mga yaya, walang gustong manatili dito. Kaya, mabilis nilang tinapos ang mga eksena at pumunta sa kanilang susunod na destinasyon. Dahil sa pangyayaring ito, nagpasya si Tyr at ang kanyang pamilya na iwaksi ang kanilang orihinal na plano at pumunta sa susunod na magandang lugar, tulad ng grupo ng pelikulang Whitesnake, para magbakasyon. Dahil lumabas sila para magsaya, kinailangan nilang mag-enjoy ng husto. Walang makakapigil kay Tyr at sa kanyang pamilya na magsaya. Ang timog, Strego City. Maraming sasakyan sa highway. Hindi mabilang na mga sasakyan ang naghihintay na maging berde ang traffic light. Sa sandaling ito, may biglang pumutok na tunog ng busina mula sa likuran. Pagkatapos, isang bangkos ng mga mamahaling sasakyan ang nakitang mabilis na dumaan sa iba pang mga sasakyan sa kalsada. Iba't iba ang uri ng mamahaling sasakyan na nagmumula sa likuran. Ito ay napakalaki. Halata namang nag-drag racing sila. Ito ay dahil walang mga regulasyon sa trapiko sa highway na ito. Ang mga taong ito ay medyo agresibo. Sa harap ay isang pulang luxury car. Ito ay kasing bilis ng kabayo. Mabilis na dumaan ang mga sasakyan sa lahat na ikinagulat ng iba. Makalipas ang halos 10 minuto, makikita ang isang pabrika ng pagbabago ng sasakyan sa labas ng Strego City. Ang pulang sasakyan ay nakaparada na sa harap ng pabrika na ito, habang ang iba pang mga sasakyan ay dumating pagkatapos ng ilang segundo. Bumukas ang pinto ng pulang sasakyan, lumabas ang isang matikas at matangkad na dalaga. Mukhang nasa 20 taong gulang siya, mahaba ang pulang-pula na buhok, at may taglay na cool na aura. Malinaw na isa siyang marangal na babae mula sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang pangalan ay Juliet Jones, at siya ang panganay na anak na babae mula sa isang kilalang pamilyang Jones sa Strego City. Sa buong Strego City, 2 lang ang kilalang mayayamang pamilya. Hindi, mas tumpak. Ito ay isang kilalang pamilya, at isa pa, isang grupo. Half City of the West, at Great Sky of the East, ayon sa pagkakabanggit. Tinukoy ng Great Sky of the East ang Great Sky Group mula sa Strego City. Kinokontrol nila ang karamihan sa kita at pag-import ng Strego City. Ang grupo ang pinakamaraming sakop ng mga industriya sa lungsod. Sila ay isang makapangyarihang grupo.